Kumusta po mga kasolid? Gilas Pilipinas, hindi kinaya ang koponan ng Montenegro. Nanood po tayo ng live mga kasolid, pero sa labas lang po tayo, kaya ganyan po yung mga clip natin. Bawal mga kasolid yung video pero sa loob pwedeng pwede, lalo na't may connection ka. Pero sa mga dukha, bawal po. First 5 ng Gilas Pilipinas mga kasolid: AJ Edu, Japet Aguilar, RR Pogoy, Dwight Ramos at ang ating Jordan Clarkson. Maganda yung nilaro ng Gilas Pilipinas sa first quarter at second quarter mga kasolid. Talagang nakakasabay. Lumamang pa nga tayo Yung Jordan Clarkson, grabe. Ibang klase maglaro. At pinangunahan ni Dwight Ramos ang scoring sa first quarter at second quarter. Ganon din si Jordan Clarkson mga kasolid. Lamang sa talaan ng Gilas Pilipinas sa una 19-16. Tapos nung pagkatapos ng second quarter, dito na lumamang yung Montenegro sa score na 42-44. Sa third quarter mga solid, dito nagsimula yung arangkada ng Montenegro. Nikolai Vucevic, 8 straight point, 2 3 points, 1 2 points mga solid, na walang naisagot doon ng Gilas Pilipinas. Pero to the rescue naman dito si Jordan Clarkson sa 6 minutes and 20 seconds. Up and under ni Jordan Clarkson, grabe mga kasolid, ang lupit kung nakita nyo ng live. Tapos sinundan niya pa ng fadeaway yon mga kasolid, na ibang klase talaga yung Jordan Clarkson mga kasolid. Swabing swabe kumilos, ang galing, ibang iba talaga pag NBA caliber ka. 5 minutes and third quarter mga kasolid, nalasap ni AJ Edu, isa pong block, supalpal si AJ Edu mga kasolid. Then under 4 minutes mga kasolid, Kai Sotto pinasok muli. Agad naman nag-contribute ng 2 assist kay Junmar Fajardo, isa doon and 1 mga kasolid. Ito yung hindi maganda kay Kai Sotto mga kasolid, nahihiyang tumira. Yung isang perimeter shot niya, awit, hindi pumasok. Na dapat mga kasolid, tumitira siya ng gusto para mag-init siya Tsaka kailangan ni Jordan Clarkson yung katulong sa scoring. Late third quarter mga solid, nag-small ball si Coach Chot Reyes. Dito pinasok niya si Scottie Thompson. Dito agad kumuha ng puntos si Scottie sa foul line. Na ibang klase yung Scottie mga kasolid, ang husay din. Yung mga hesitation niya, kahit malit siya mga kasolid, nakakasalaksak siya. At mahirap masupalpal. Sa fourth quarter mga kasolid, dito nag-error na si JC, pagod na. Doon nabasa na ng Montenegro, kaya pinaasawa na si Jordan Clarkson sa isang player nila. Na dito nahirapan si Jordan Clarkson, tapos may double team pa. Yun nga, nag-turnover siya, naagawan siya ng bola. Na agad nang inilabas ni Coach Chot Reyes para makapagpahinga na the rest of the minute of fourth quarter. Tapos dito na take over na si Scottie Thompson mga kasolid. Mahusay ito talaga si Scottie Thompson. Talagang hindi mawawala to sa Gilas Pilipinas. Ibang klase maglaro mga kasolid. Talaga yung IQ niya napakataas. Kahit sabihin mo na malalaki yung mga players na bumabantay sa kanya, kayang-kaya niyang lusutan. Na agad naman nag-contribute ng 2 points si Scottie Thompson. Under 7 minutes mga kasolid dito nakuha ng Gilas Pilipinas ang kauna-unahan nilang 3 points. 3 points to ni Jamie Malonzo mga kasolid. Yun talaga yung nawala sa Gilas Pilipinas Na yung 3 points mga kasolid ang pinandurog ng Montenegro sa Gilas Pilipinas. Pero sinagot to ni AJ Edu ng isang 2 points. Pero ang talagang malupit at nakakabilib na pangyayari si Renz Abando mga kasolid, nag-try ng isang posterized dunk sa isang Montenegro. 200 slam dunk sana yung mga kasolid. Ang taas ng elevation ni Renz Abando. Pero sawi mga kasolid, foul ang nangyari, kaya 2 points on the line si Renz Abando. Sa uli mga kasolid, nagtapos ang laban sa score 102-87. Pero mga solid, sa content na to, ma-share ko lang po yung talagang na-witness ko kanina. Jordan Clarkson, grabe, ang galing. Kung talagang may makakatulong lang siya, kayang-kaya nilang ipanalo yung laban. Scottie Thompson mga solid, talagang magaling mag-point guard. Talagang isa sa pinakamagaling ngayon sa PBA si Scottie Thompson. Ang husay, tsaka masipag. At yung Junmar Fajardo mga solid, kaya niya kahit NBA player pa yan. Nikolai Vucevic, kayang-kayang postehan yan ni Junmar Fajardo. Tapos nakita ko pag nasa ilalim na yan mga kasolid, sure na yan, 2 points na yan. And 1 pa. At ang ating idol Kai Sotto mga kasolid, yung nasaksihan ko po hindi siya lalampa-lampa. Matigas si Kai Sotto, nakikipagbaragan po. Na malaki talaga yung pagkakaiba pag sa TV ka nanonood at sa live. Yung mga basher dyan, try nyong panoorin ng live si Kai Sotto para malaman nyo yung sinasabi nyong lalampa-lampa. Ang malaking concern ko lang po sa Gilas Pilipinas yung napanood ko na live. Wala talaga silang legit na shooter
Kanina pinag-iinit nila si Dwight Ramos, ganun din si Jamie Malonzo, pero sawi. Tapo ng sabaw, ayaw pumasok yung mga 3 points nila. At tsaka yung chemistry mga kasolid, parang medyo wala pa eh. Personal opinion ko lang po yun mga kasolid ha. Maraming salamat po and God bless. Scotty, nice game, nice game. Nice game. Kai. Do. Nice game, nice game. Yapit. Nice game.